Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon pag-uusapan natin ang pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge mula sa isang legal na pananaw. Tatalakayin natin kung sino ang maaaring managot, anong batas ang nalalapat, at mga desisyong pabor ng korte na may kaugnayan dito. Tara, simulan na natin. Noong Marso 1, 2025, isang dump truck na may kargang bato ang dumaan sa Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Dahil dito, bumagsak ang tulay, kaya't nagsimula ang investigasyon. May tatlong pangunahing aspeto ng pananagutan na tinitingnan ng mga otoridad. Una, ang flagman at diver na nagpadaan ng crack. Ikalawa, ang engineer at kontratista na nagdisenyo at nagtayo ng tulay. At ang katlo, ang gobyerno kung may kapabayaan sa pagsasaayos ng infrastruktura. Isa-isahin natin ang kanilang posibleng pananagutan. Ang mga pangunahing legal na issue ay umiikot sa kapabayaan at pananagutan. Titingnan natin ang pananagutan ng flagman at truck driver ayon sa batas, ang responsibilidad ng engineer at kontratista sa kalidad ng tulay, at ang gobyerno kung may kapabayaan sa pangangalaga ng infrastruktura. Ang bawat isa ay may legal na tungkulin at kung ito ay napabayaan, maaaring magkaroon ng sibil, kriminal o administratibong kaso. Simulan natin sa flagman at truck driver. Ang flagman ay may tungkulin na tiyakin ang ligtas na daloy ng trapiko at ang pagsunod sa weight limit ng tulay. Kung hindi niya ito ginawa, siya ay maaaring managot. Ayon sa Article 2176 ng Civil Code, siya ay maaaring idemanda sa quasi-delict o kapabayaan na nagdulot ng pinsala. Ayon sa Article 365 ng Revised Penal Code, maaari rin siyang kasuhan ng reckless imprudence na nagresulta sa pagkasira ng pampublikong ari-arian. Samantala, kung ang truck driver ay lumabag sa weight limit, maaari rin siyang kasuhan ng kapabayaan. Tingnan natin ang mga kaugnay na kaso. Dalawang mahalagang kaso ang nagpapakita ng pananagutan nila. Sa kasong People vs. Clarin noong 1999, ang flagman ay nahatulan ng reckless imprudence matapos payagan ng isang truck na magdulot ng pagkaguho ng tulay. Sa kasong Tan vs. OMC Carriers Incorporated noong 2014, sinabi ng Korte Suprema na ang paglabag sa weight limit ay isang anyo ng kapabayaan. Ipinapakita nito na kapag ang flagman at driver ay naging pabaya, maaari silang managot. Ngayon, pag-usapan natin ang pananagutan ng mga engineer at kontratista. Ang tibay ng tulay ay isang mahalagang salik. Kung ito ay mahina ang pundasyon, mababa ang kalidad ng materyales o hindi maayos ang disenyo, maaaring managot ang engineer at kontratista ayon sa Artikulo 1723 ng Civil Code na nagsasaad na sila ay may pananagutan sa depektibong istruktura sa loob ng 15 taon. At sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft Law na nagpaparusa sa opisyal na pumapayag sa substandard na proyekto. At sa Republic Act 544 o ang Civil Engineering Law na nag-uutos sa mga inhinyero na tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Ngayon, tingnan natin ang mga kaugnay na desisyon ng korte. Dalawang mahalagang kaso ang sumusuporta sa pananagutan ng mga engineer. Sa kaso ng US versus Gomez noong 1919,
Pinanagot ang isang engineer dahil sa paggamit ng mahinang materyales sa tulay na bumagsak. Sa kaso ng Government versus Philippine Rapid noong 1988, sinampahan ng kaso ang gobyerno dahil sa pagpapabaya sa isang depektibong tulay. Ang mga kasong ito ay nagpapatunay na obligasyon ng mga engineer at kontratista na tiyakin ang kalidad ng istruktura. Maaari ring managot ang gobyerno lalo na ang DPWH at ang LGU kung sila ay nabigong magpatupad ng regular na inspeksyon at maintenance ng tulay. Ayon sa Article 2189 ng Civil Code, ang lokal na government ay may responsibilidad sa kaligtasan ng mga pampublikong daan at tulay, at ayon sa PD 807 Civil Service Law, ang kapabayaan ng isang opisyal ay maaaring humantong sa suspensyon o tanggalin sa serbisyo. Narito ang dalawang kaso kung saan naparusahan ang gobyerno. Sa kasong City of Manila versus Teotico noong 1967, idineklara ng Korte Suprema na mananagot ang gobyerno kung hindi nito napapanatili ang infrastruktura. Sa kasong Municipality of San Juan versus Batangenia noong 1935, naparusahan ng isang LGU matapos bumagsak ang isang tulay at magbulot ng pinsala. Ipinapakita ng mga kasong ito na maaaring idemanda ang gobyerno kung ito ay pabaya sa kanilang tungkulin. Sa kabuuan, nakita natin na may tatlong pangunahing grupo na maaaring managot sa pagguho ng tulay. Ang flagman at truck driver dahil sa kapabayaan, ang engineer at kontratista dahil sa mahinang pagkakagawa ng tulay, ang gobyerno kung may pagkukulang sa inspeksyon at maintenance. Mga hakbang na dapat gawin: magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang may sala. Sampahan ng kaso ang mga responsable upang magkaroon ng hustisya. Palakasin ang kalidad ng mga pampublikong proyekto upang maiwasan ang debitong sakuna. Regular na inspeksyon at pagsasaayos ng mga infrastruktura. Dapat may managot at matuto upang hindi na ito maulit. Maraming salamat at bukas ako sa inyong mga tanong. Hanggang sa susunod, mga law companions.